Isang lehitimo at mahalagang usapin sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas ay ang issue tungkol sa pabago-bagong curriculum na ayon sa isang grupo ng mga guro ay dahilan ng learning crisis. Paliwanag ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, ang madalas na pagbabago sa curriculum ay nagdudulot ng kawalan ng katatagan o stability sa mga paaralan. There's something wrong with the curriculum. There's something wrong with hindi kasi ang ating curriculum pabago-bago no? Ibig sabihin, walang stability Dahil sa halip-anila na maging pamilyar ang mga guro at estudyante sa isang sistema, ay nag-a-adjust muli ang mga ito. Inihalimbawa nila ang matatag curriculum na sinimulan noong panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. At nang pumalit si Secretary Sonny Angara, ay nagkaroon din ng pilot implementation sa revised curriculum ng Senior High School Program. Para sa mga guro, kailangang matutukan ang kasanayan ng mga mag-aaral sa basic reading, writing at math problems upang masolusyonan ang learning crisis. Ngunit hindi lang ito ang dapat maayos dahil maging ang lugar o learning environment ng isang bata ay mahalaga rin sa kanilang pagkatuto. Iba ang panahon ngayon. So we need a conducive learning institution or a place, no? Hindi naman pwedeng ang nagkaklase ka sa corridor, nagkaklase ka sa stage, or sometimes sa ground, nagkaklase. Kaya hiling ng grupo na maayos sa madaling panahon ang sistema ng edukasyon sa bansa dahil napag-iiwanan na ang Pilipinas ng ibang mga bansa at pinakaapektado rito ay ang mga mag-aaral at mga guro. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.